Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. King of Kings and Lord of Lords. Salamat Panginoon sa Kristo sa kaibagong umaga. Ngayon ay Webes ng umaga. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. King of Kings. Hallelujah. Praise God. God is good all the time. All the time, God is good. It's Thursday morning here in Houston, Texas. Salamat Panginoon. Ngayon ay March 29. Hallelujah. Thank you, Jesus. March 20 na siya. Napakabilis ng araw. Parang nag-umpisa lang tayo sa January, but it's already March 20. Hallelujah. Lord Jesus. Holy Spirit. We love Jesus. Team Jesus. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Ano sabi dyan? Happy moments. Praise God. Difficult moments. Seek God. Quiet moments. Worship God. Painful moments. Trust God. Every moment. Thank God. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. In Filipino. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yan, mga ka-Jesus. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay Webes ng umaga dito sa Houston, Texas. Hallelujah. Welcome, welcome, March 20, 2025. Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Welcome, Facebook joiners and viewers and YouTube viewers. Ito si Tita Beth, fresh from the bed. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan, magpuri tayo sa ating Panginoong sa Kristo. Magpuri tayo. Okay. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama,
bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang nararapat, purihin at sambahin at walang iba. Panginoong Jesucristo. Hallelujah, Jesus. You are worthy of everything, King of Kings and Lord of Lords. We welcome you in our midst today. Thank you sa panibagong umaga. Maraming salamat. At kami ay muling nagising. Maraming salamat dahil maayos ang aming pangangatawan, ligtas sa anumang kapahamakan. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, sa lahat ng iyong mga pagpapala. Salamat, Lord Jesus, sa iyong gabay, sa gabay ng iyong banal na Espiritu. At kami ay nakaraos at ngayon ay panibagong umaga na naman upang kami ay magpuri sa iyo, magpasalamat upang kami ay makapagsilbi sa inyo. Aming Diyos, aming tagapagligtas, Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Patawarin mo kami sa anumang aming mga nagawang kasalanan at gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. Gawin mo kaming karapat-dapat habang kami po ay patuloy na sumusunod sa iyong kalooban, habang kami po ay pinapatawa din namin ang mga taong nagkasala sa amin, mga taong nanira sa amin, mga taong nalilibak sa amin, Lord. Have mercy on them, Father God, for they do not know what they're doing. At gabayan mo sila, katagpuin mo po sila, nang sa ganun ay malaman nila ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpalaya sa kanila. Maraming salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At we welcome the Holy Spirit in our midst today. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day
I learned to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Yes, Almighty Father God, in the name of Jesus, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Buksan mo po ang aming ang mata ng aming mga puso. Open the eyes of our hearts so that we will know the truth, and the truth shall set us free. Hallelujah. Holy Spirit, we claim the word of God na nagsasabing 2 or 3 gathered in your name, in the name of the Lord Jesus Christ, you are in our midst. And therefore we believe that you are in our midst. Holy Spirit, guide us and lead us. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagalingan, ang kanyang kaawaan, ang kanyang pagmamahal na walang hanggan. Maraming salamat po. Lahat na ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu, at lahat ng kaluwalhatian ay iminabalik namin sa Diyos Ama. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. At ngayon ay panibagong umaga na naman. Yahoo! Nakaraos tayo. Wibes na ngayon, mga ka-Team Jesus. O, tingnan ko ay mula sa pagtulog. Natulog ako kagabi ng alas 10 ng gabi. Ako natulog at nagising ako ng alas 5. Gusto ko pang matulog. O, tingnan niyo mga mata ko. Parang gusto pang matulog. Nang sabi ng Holy Spirit, gising. Gising at gawin mo na ang iyong katawagan. Yes, Holy Spirit. Hallelujah. So, ganun lang yun, mga ka-Team Jesus. At ngayon, tapos na tayo sa 1 Corinto, no? Ang unang liham ni Pablo para sa mga taga-Corinto. At ang iniwan niyang mensahe sa atin, mga ka-Team Jesus, sa 1 Corinto ay maging listo tayo at magpapatatag o magpakatatag sa inyong pananampalataya. Magpakatapang kayo at magpakatibay. At anuman ang inyong gawin ninyo ng may pag-ibig. So gawin natin ang ating mga ginagawa para sa kapurihan ng Diyos na may pag-ibig para sa Diyos. Nang sa ganoon ay mga ka-Team Jesus, mapurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Okay. So, dito na tayo sa 2 Corinthians na tayo, mga ka-Team Jesus. Thank you, Jesus. 2 Corinthians. Ano na naman kaya ang revelation ng banal na Espiritu sa 2 Corinthians or 2 Corinto? Ayan, dito tayo sa chapter 1. Chapter 1 verses 1 to
11. Okay. So, dito lang tayo sa 1 to 11. Ngayon ay 3, 20, 25. Ayan. 20 na. So, ilang araw na lang mga Kasim Jesus at matatapos na ang buwan ng Marso. Ang bilis ng panahon. Buwan ng Marso. Ano na? Kayo ba ay nag-schedule na ng inyong mga baptism nang sa ganoon ay hindi ma-delay ang mga plano ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ministry? Kasi, pag hindi pa kayo nabaptismo, mga Katim Jesus, hindi namin kayo hihintayin. Ang ministry ng Panginoon sa ayaw at sa gusto natin, kung yun ay kanyang kalooban, it shall come to pass. So, hindi tayo pwedeng maghintay sa inyo kung kailan nyo gusto. It means, kung hindi yan mangyayari sa inyo, hindi kayo ang tinawag ng Diyos. Ganun lang kasimple yun. Because we have our part to do. Pag hindi natin nagawa ang ating part, wala tayong magawa niyan. Kahit kasi kami, we also did our part. So, sinusunod namin ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Yes, Lord, ikaw ang masunod. Pero, kailangan namin ng iba pang mga kasama sa body of Christ. So, yung body of Christ, tayo yun. Kaya kailangan na ihanda natin ang ating mga sarili para sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo sa ministry. No? Okay. So, dito tayo sa 1 Corinto. 2 Corinto na tayo, mga Katim Jesus. Basahin natin, nasa na ang inyong mga Biblia? Mga Biblia, magbasa na tayo sa ating mga Biblia. Chapter 1, verse 1. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Kasama si Timoteo na ating kapatid. Mahal kong mga kapatid sa iglesia ng Diyos diyan sa Corinto, kasama ang lahat ng mga pinabanal ng Diyos sa Akaya. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Dito tayo sa 3, ang pamagat ay pasasalamat sa Diyos. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap natin dahil kay Kristo, ganon din karaming beses niyang pinalalakas ang ating loob. Kung naghihirap man kami, ito'y para mapalakas ang inyong loob at para kayo'y maligtas. At kung pinalakas man ng Diyos ang aming loob, ito'y para mapalakas din ang loob ninyo, nang sa ganoon ay makayanan ninyo ang mga paghihirap na tulad ng dinaranas namin. 7. Kaya malaki ang aming pag-asa para sa inyo dahil alam namin na kung naghihirap kayo tulad namin, palalakasin din ng Diyos ang inyong loob tulad ng sa amin. Amen, Lord. Thank you, Jesus. 8. Mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang mga paghihirap na dinanas namin sa lalawigan ng Asia. Napakabigat ng mga dinanas namin doon. Halos hindi na namin nakayanan at nawala na kami ng pag-asang mabuhay pa. 9. Ang akala namin noon ay katapusan na namin. Ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na siyang bumubuhay ng mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy niya kaming ililigtas. At umaasa kami na patuloy niyang gagawin ito sa tulong ng inyong mga panalangin.
Sa ganoon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang tatanggapin namin mula sa Kanya bilang sagot sa mga panalangin ng marami. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa mga salita. Magsalita po kayo, mangusap po kayo nang sa ganun ay matuto kami sa iyong mga sumensahe at maging gabay namin sa araw-araw ng aming buhay. In Jesus' name, Amen. Okay, so ito ang simula ng simula ito ng dali lang. Lagyan ko muna ng linya. Okay. So ito yung greetings ni Pablo sa mga taga-Korinto. Yan. Ikalawang, 2 Corinto, 2 Corinthians. Pareho pa rin yun, mga taga-Korinto pa rin. Karugtong ng kanyang liham sa 1 Corinthians. Okay. So kung titingnan ninyo dito ay pinakilala ni Pablo ang kanyang sarili bilang apostol ni Kristo, no? At ipinakilala din niya rito, nakasama niya si Timoteo. Okay. At tingnan ninyo, may the Lord bless you and may the blessing and the peace from the Lord Jesus Christ, from God the Father and Jesus Christ be upon you. Kaya, lahat tayo bilang mga Kristiyano, ang ginagawa natin, ni minsan ba dito sa salita ng Diyos, nabasa ba natin sa salita ng Diyos, na ang mga apostoles, ang mga disipulo ni Kristo ay nagsasabi ng, good luck! Hindi sila never na narinig ko nagsasabi sila ng good luck. Bakit? Kung tayo ay mga Kristiyano, hindi tayo naniniwala sa good luck. Ang pinaniniwalaan natin ay ang pagpapala ng Diyos Ama at ng sabi dito, ng ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. So una pa lang dito, pinapaalalahanan na tayo ng banal na Espiritu na kung tayo, nagigreet tayo o we are wishing someone's blessing, no? Yung good things na mangyari sa isang tao, it is not wishing. We do not believe in wish. We do not believe in good luck. But we believe in the declaration of the blessings of the Lord, no? Of the Lord Jesus Christ to us. Hindi tayo nagsasabi ng, okay, ay magkukuha ka na pala ng exam, ay mag-ano ka na pala, okay, good luck. Oh, 'di ba? Yan ang palagi nating ginagawa. Good luck. No? Walang good luck sa Kristiyano, mga ka-Team Jesus. Bakit? Hindi tayo naniniwala sa good luck. Ang ating pinaniniwalaan ay ang pagpapala. Kaya ang ginagawa natin, God bless you. God bless you. Ha? God bless you. Hindi tayo, pag may isang taong nagbe-birthday, wishing you more birthdays to come. No, we do not do wishing. Praying, declaring for more birthdays to come. Declaring, no? Declaring for more birthdays to come. Declaring for the Lord's blessings, the Lord's long life to you. We do not know, we don't know wish. We don't wish. We pray. We declare. Oh. So tayo ngayon, unang-una pa lang, dito pa lang sa first part ng 2 Corinto, nirebuke na tayo ng Holy Spirit.
Kasi pag mayroong may mga birthday celebrations, may mga pinupost dyan ng mga birthday ganyan sa ating mga pamilya, sino pa man, yung mga kaibigan natin, no? Wishing you more birthdays to come. We don't know, we are not wishing. How I wish, no. I am praying. I am declaring in the name of the Lord Jesus Christ. Ganon dapat ang mga Kristiyano. Kaya ako, pag nagtitext ako sa mga therapist or sa nurses, ano pa man, blessed day. Blessed day, ma'am, ganyan. Blessed day, Mr. ganito, Miss ganyan. Blessed day. No, kasi I am declaring a blessed day. I am declaring good things that will happen to you in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya God bless. Praying for more birthdays to come. Praying for the Lord's blessings to you and your family. Good health. Ganyan dapat ang ating gagawin. Hindi yung wishing you more birthdays to come. Nababasa ko kaya yan kahit na pinapakita yan sa akin ng banal na espiritu dyan sa ating Facebook. Kayo, ilan sa inyo dyan nagsasabi ng ganyan? Maaminin ninyo yun. Aminin ninyo yun dahil isa kayo dyan sa mga nagsasabi ng wishing you more birthdays to come. So kung tayo mga Kristiyano, hindi tayo naniniwala sa wish. Naniniwala tayo sa prayer. Prayer. There is power in our prayer. There is power in our declaration. Dahil there is power in our tongue in the name of Jesus. So, ayan, rebuke Israel kayo. Okay, at dito, tingnan ninyo dito. Pasasalamat sa Diyos. So, sa bawat pagbabahagi ni Pablo ng kanyang liham, ay unang-unang pinibigyan niya ng pansin dito, ay ang pasasalamat sa Diyos. Kaya nga tayo, nung magbukas ang ating live, mga ka-Team Jesus, ay unang-una ay nagpapasalamat tayo. Thank you, Lord Jesus Christ, for a new day. Ha? Thank you, Lord Jesus Christ, dahil panibagong umaga na naman. Praise God. Hallelujah. It's another day. So, ginagawa natin yun ay dapat part ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Yun ang ating sinasabing lifestyle. Sinasabi ng iba, itong taong ito palagi na lang, thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus Christ. Thank you, Lord. Praise God. Palagi na lang ganyan. Ano ba nangyayari sa taong ito? Ano nangyayari sa babaeng ito? Ha? Anong nangyayari sa ganito na ito? Wala akong pakialam kung anong nangyayari sa akin. Ang importante, alam ng Diyos kung anong nangyayari sa akin. Dahil unang-una, tinuruan tayo na dapat tayo ay magpasalamat. Dapat tayo ay magpasalamat. Dapat purihin natin ang Diyos. Anong sabi niya dito sa 2 Corinto chapter 1 verse 3? Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Pinapalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. O see? Purihin ang Diyos Ama. Ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga pag pray tayo, Almighty Father, in the name of the Lord Jesus Christ, the great I am. So nagpupuri tayo sa ating Diyos Ama. Nagpupuri tayo kay Panginoong Hesukristo. Nagpupuri tayo sa Holy Spirit. Nagpapasalamat tayo sa Holy Spirit sapagkat siya ang nandito ngayon sa ating kalagitnaan, ang banal na Espiritu. So siya, ang Diyos Ama, ang laging nagpapalakas sa atin. Ang Diyos Ama ay ang maawaing Ama. God the Father is full of mercy. At sa ating mga kahinaan,
pinapalakas tayo ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo. Bakit tayo pinapalakas? Palagi niya tayong pinapalakas sa ating mga kahinaan, sa ating mga paghihirap, nang sa ganoon ay tayo rin ay magamit upang mapalakas din itong mga taong ito na nanghihina o nanghihirap. So magkaroon tayo ng ano ba yung ripple effect? No, anong tawag nun? Yung bang bawa, yung tubig na yan, yung isang ilog na yan. Tapos very clear ang tubig, no, wala, tahimik. Tapos nung naglagay ka ng bato, yung you touch the water, halimbawa, tapos unti-unti yan siyang iikot, lalaki. Mula sa maliit ay iikot yan siya, lalaki siya, ganyan, mawala. So, nang ibig sabihin nun ay, tayo, sa ating mga paghihirap, kung tayo naniniwala kay Kristo, di ba alam natin na hindi tayo nag-iisa. Nandiyan si Panginoong Jesucristo na nagpapalakas ng ating kahinaan. Siya ang sa bawat kahinaan natin, sa bawat kawalan ng pag-asa natin, ganon din kung gaano tayo ilang beses na nahinaan ng loob, ilang beses na wala ng pag-asa, ilang beses na naghihirap, ganoon din karaming beses na ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang nagpapalakas sa atin, ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siyang nagbibigay sa atin ng kaawaan, ang siyang nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng hirap, sa kabila ng kaguluhan ng utak natin, kung ano na ang ating gagawin, subalit nandiyan ang kapayapaan ni Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ. See? Kung ilang beses kang naghihirap bilang Kristiyano para sa Diyos, lalo na itong mga disipulo, lalo na itong mga apostoles na kung saan diniklara nila na ang kanilang mga buhay ay ibinigay nila para sa Diyos, ang dami nilang mga paghihirap sa buhay, mga ka-Team Jesus, mga pagsubok, lalo na sa araw-araw na sila ay naglilingkod sa Diyos. Unang-una, sa kanilang pagising, wala silang makain. O kaya wala silang matirhan. Buti na lang kung sa Pilipinas sila nagministry. Bakit? At least sa Pilipinas walang winter time. Sa Pilipinas tag-ulan lang at saka tag-araw. Pero sa ibang mga bansa, sa ibang part ng Asia, sa ibang part sa Europe, sa North America, parang sa South America, yung ibang part ng South America din, ay mayroong winter. Pero kung nandoon ka sa mga lugar na yan, at wala kang sapat, wala kang sapat na suporta, wala kang matirhan, homeless ka, ang hirap. Pagdating ng winter, na nandoon na ang snow, na napaligiran ka na ng snow, ang lamig-lamig, naku po, naalala ko tuloy yung isang Pilipino na nurse na nandoon sa Canada ba yun? Saan siya nakuha siya ng video ng isang vlogger Pilipino na nurse, pero na homeless siya, parang nawala na siya ng pag-asa, wala na siyang bahay. Bakit? Naluko siya doon sa babaeng pinili niya, doon sa babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang sahod, ng savings niya, bank account niya, yung bahay, ganyan, naloko siya. Tinakasan siya, hindi pala siya mahal. See? Ganyan ang mangyayari sa atin pag wala ang Diyos na gumagabay sa atin. Ang lamig-lamig, nakakaawa ba? Ito, lalo na itong mga missionaries na wala silang mga trabaho, na sumusunod lamang sila sa
sa kalooban ng Holy Spirit sa kanilang mga buhay at hinihintay lamang kung mayroong ibibigay na mga donations or mga offerings. Ang hirap. Subalit, sa kanilang mga paghihirap ay ang Diyos ang nagpapalakas sa kanilang mga loob. Pinapalakas ang kanilang mga loob upang sa ganoon, sila rin mapalakas din nila yung mga taong, yung mga mga mananampalataya na naghihirap din para sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ni Pablo dito sa verse 9, 2 Corinto chapter 1 verse 9, ang akala namin noon ay katapusan na namin. Ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na siyang bumubuhay ng mga patay. O see? Hinayaan ng Diyos na tayo ay maghirap, hinayaan ng Diyos na tayo ay mag-struggle, humaharap sa mga pagsubok sa buhay, upang sa ganon matuto tayo na we cannot do it on our own. That ano sabi? Nangyayari ang lahat na ito para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili. Excuse me. Huwag magtiwala sa ating mga sarili, kundi magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos at hindi sa ating mga sarili na sabihin natin, kaya ko yan. Kaya ko yan. Hindi ko kailangan ng Diyos. Kaya nga, mga ka-Team Jesus, kailangan na, lalo na pag tayo nagdidesisyon sa mga bagay-bagay, major things na idesisyon natin, kailangan nating magpakumbaba. Bawat araw, Lord Jesus, no? Holy Spirit, ano po ang plano ninyo? Kung ito'y mamarapatin nyo, kung ito po'y kalooban ng Diyos Ama. Let it happen according to God's purpose and glory. Let it happen. Nang sa ganoon, ay pag tayo ay naniniwala kay Panginoong Jesucristo, binitawan natin ang mga bagay na ito at hayaan nating siya ang gumalaw. Habang tayo ay sumusunod sa kalooban ng Holy Spirit, ay mapagtagumpayan natin. No? Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy niya kaming ililigtas. At umaasa kami na patuloy niyang gawin ito sa tulong ng inyong mga panalangin. Kaya ang prayers, mga ka-Team Jesus, ay mahalaga. Diba? Sabi namin sa inyo ay include us in your prayers. Hindi namin kailangan ang inyong pasasalamat o ang acknowledgement ninyo sa amin doon sa Facebook o ano-ano, hindi niyan kailangan. Ang kailangan natin ay ang papuri ibigay natin sa Diyos, no? Sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo, banal na Espiritu. Ang pasasalamat ay ibigay natin sa Diyos Ama. At ipagdasal ninyo ang mga taong ginagamit ng Diyos, ang mga taong nagpagamit sa ating Panginoong Jesucristo upang matugunan ang inyong mga prayer request. So, ipalalangin dahil sa pamamagitan ng mga prayers ng mga matapat, righteous, the prayer of a righteous availeth much. Na ibig sabihin nun, ang panalangin ng isang matuwid na tao sa harap ng Diyos ay makapangyarihan yun. Pinakikinggan yun ng Diyos Ama kung ito man ay nararapat. Kaya yun ang aming kailangan. Ang panalangin ng mga kaanakan ng Diyos. Ang inyong prayer intercession sa company ng Diyos, sa D&G Rehab. Nang sa ganoon ay patuloy na dadaloy ang mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo.
Hindi namin kailangan ang inyong mga papuri. Hindi namin kailangan ang inyong mga pasasalamat. Ang kailangan namin ay ang inyong dasal, ang inyong prayer. At ang inyong mga pagpupuri ay ibalik natin sa Diyos Ama. Kaya nga sabi, purihin ang Diyos, no? Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, wala tayong ibang dapat na pasalamatan, wala tayong ibang dapat na purihin, kundi ang Diyos Ama sa pangalan ni Hesukristo at ng Banal na Espiritu. Hindi tao ang ating pinupuri, hindi tao ang ating pinasalamatan, kagaya ng mga tao nandiyan, mga vloggers nandiyan, mayroon yan silang mga iba-ibang team na ang kanilang pinasasalamatan ay ang kanilang founder. Ano yun? Mayroon nga ako na Mami Mindula. Yan, Mami Mindula. Si Ate Happy Gonggong. Sila, yun ang mga nakikilala. Yun ang mga napapasalamatan sa halip na ang pasalamatan at walang iba kundi si Panginoong Hesukristo ang makilala. Ang mapasalamatan ang Diyos sa kanyang mga pagpapala dahil may ginagamit siya na mga tao upang matugunan, sagutin ng Diyos ang inyong mga dasal. Ang inyong prayer request. May ipinadala ang Diyos. Ibig sabihin nun, hindi galing sa tao yun, kundi galing sa Diyos. Sa makatuwid, ang pagpupuri at ang pasasalamat ay dapat na sa Kanya at hindi sa tao. Dahil ang mga taong ito ay mga instrumento lang. Hindi sila ang nagmamay-ari ng mga pagpapala. Ang mga pagpapala ay galing sa Diyos. Sa makatuwid, nararapat lamang na sa Kanya natin ibalik ang pasasalamat. At ipagdasal natin ang mga taong ginamit niya upang ikaw ay mapagpapala. See? So, huwag nating kalimutan yan. Yung iba kasi ay, alam nyo yung hangol, thirsty, hungry, hangol sa mga pagdaig sa tao. Uhaw sa mga pagdaig sa tao. Gutom sa mga pagdaig sa tao. Sino nga nakikilala dyan? Tingnan ninyo yung mga nandyan. Kahit yung iba dito nagjo-join sa atin. Sino sila? Sila ay mga member ni Mami Mindula. Sila ay mga member ni Team Happy. So, sino ngayon ang nakikilala? Ang tao at hindi ang Diyos. Ang tao ang kanilang pinasasalamatan. Ang tao ang kanilang pinupuri at hindi ang Diyos. Kapag ang tao ang ating pinupuri at hindi ang Diyos, hindi yan galing sa Diyos, mga katinjisas. That is a deception from the enemy. Galing yan sa demonyo. Dahil ang taong alam ang katotohanan na siya ay isang instrumento lang, na siya ay ginamit lang ng Diyos, hindi niya tatanggapin ang mga pagpupuri ng tao. Kundi ang gagawin niya, turuan niya ng tama yung kanyang mga followers. Sa Diyos tayo magpasalamat. Sa Diyos ang papuri at hindi sa tao. Turuan niya. Pero kapag ang taong yan, ang kanyang sarili ang itinataas niya, gumagamit pa siya ng Word of God. Bakit? Ang Satanas, si Satanas, alam niya ang Word of God, memorize niya ang Biblia, si Satanas. Gumagamit din siya ng Word of God. Kaya lang, nasa sa atin yan eh. Ang tanong, pinaniniwalaan ba natin ang salita na yan? Kasi, alam ng demonyo, ay, hanggang salita ka lang, hindi mo naman pinaniniwalaan ang salita ng Diyos. Walang epek yun.
Lahat ng papuri at pasasalamat, all glory and honor, thanksgiving belong to God alone. Sa makatuwid, kung tayo mga Kristiyano, dinidirect natin, itinutuwid natin, itinuturo natin sa ating mga follower, no? Na ito ang tama. Huwag ninyo akong purihin kahit sila Pedro, kahit sila Pablo, no, na niluhuran ng mga taga-ibang bansa nung pumunta sila. Huwag, hindi kami Diyos, sabi niya, hindi kami Diyos. Huwag kami ang inyong luhuran. Huwag kami ang inyong pasalamatan. I-direct dapat natin kung tayo ay totoong mga Kristiyano na ang Diyos ang nararapat na purihin at pasalamatan at hindi ang tao. So kung kayo ay nagfa-follow sa mga taong yan, sa mga vlogger na yan, na walang ibang itinataas kundi ang kanilang mga sarili, isa ka rin din doon. Kaya dito, sa ministry ng Diyos, sa Team Jesus, wala tayong ibang itinataas. Wala tayong ibang pinasasalamatan, wala tayong ibang pinupuri, kundi ang Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu. Pero dahil may ibang taong uhaw sa pagpupuri ng tao, may ibang taong gutom sa pagpupuri ng tao, kaya sa halip ng pagpupuri na yon ay babalik niya sa Diyos, ay tinatanggap niya, kaya lumalaki ang ulo niya. Ay, ang daming nagpuri sa akin. Ay, ang daming na ganyan. Ay, ang daming kong followers. Ay, ang daming ko. Mami Minjula, tulungan mo po kami. O hala, si Mami Minjula na ang kanyang Diyos. Ang hinihinga niya ng tulong sa halip na, Lord Jesus Christ, tulungan mo kami. Diyos ko po, Diyos Ama. So, nakakalungkot mga ka-Team Jesus, nakakalungkot na maraming mga tao na naluluko ng demonyo. Deception from the enemy yan eh. Kung hindi matatag ang ating pananampalataya sa Diyos, nasa end times na tayo, maraming mga maluluko. Kaaway ng Diyos. Biruin mo yan? Sabihin nila, Ate Happy, tulungan mo kami. Maawa ka sa amin. Ito kasi ang kailangan namin. Nakita nyo ba yun? Nabasa nyo ba yun? Maaring dati, ganon kayo eh. Ang inyong tinitingnan ay yung mga vloggers. May nagmi-message nga sa akin eh. Tita Vits, maawa naman po kayo. Kahit pambili lang po ng ganyan. Hindi ko yan nire-replyan. Binablock ko nga yung mga yan eh. Bakit? I don't have any business with you. No? Temptation kasi yan ng tao. Maring isa kayo diyan dati nung hindi pa kayo kinatagpo ng Diyos. Doon kayo humihingi sa tao. Doon kayo nagmamakaawa sa tao. Sa halip na doon tayo numiritso sa Diyos, maawa po kayo, Diyos Ama. Kawaan nyo kami, ito ang aming sitwasyon. Ito ang aming mga paghihirap. Patatagin mo ang aming pananampalataya, palakasin mo kami. Ha? Dahil itong mga vlogger na ito, mga, anong tawag nun, mga charity vlogger, ay, yan, tumutulong doon sila sa ganito, ganyan, o, maawa po kayo, pansinin nyo naman ako, kahit ano lang, kahit 1,000 lang po, maawa naman kayo, kasi ganito, ganyan. Ayan. But praise be to God Almighty, sapagkat hindi niya hinayaan na hanggang ngayon ay maging ganon ang estados ng mga buhay natin.
na tao ang ating tinitingnan sa halip na diretso tayo sa Diyos. Napakabuti ng Diyos. Sabi nga, no? Ang Diyos Ama, ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo ay puno ng kaawaan. Kaya nararapat lamang na sa Kanya natin ibibigay ang pasasalamat dahil isa tayo sa Kanyang nakatanggap ng kaawaan. Nalaman natin ang katotohanan na hindi tayo sa tao nagmamakaawa, humihingi ng kahit na ano para tayong mga pulubi, na para tayong mga basura, na kung kailan titingnan ka, kung kailan mapapansin, para tayong si Lazarus na naghihirap, si Lazarus na puno ng mga galis ang katawan, na dinidilaan ng aso yung kanyang mga sugat, yung mga galis niya, naghihintay lamang na gumalaw, naghihintay lamang na may magbigay. Iba ang buhay ni Lazarus. No? Tayo, nagmamakaawa tayo, hindi sa tao, kung tayo mga Kristiyano. Sa Diyos tayo nagmamakaawa. Kasi, ang sabi, ang ating Diyos Ama ay puno ng kaawaan. Sa mga sitwasyon na tayo ay nanghihina, siya ang ating kalakasan. Kaya ang gagawin natin, bilangin natin kung ilang beses tayong nanghihina. At hanggang ngayon tayo ay nakaraos, tayo ay nandito pa rin. Na ibig sabihin nun, kung ilang beses tayong nanghihina, ilang beses tayong naghihirap at nakaraos, ganon din, ilang beses din tayong itinayo ng Diyos, ilang beses din tayong pinalakas ng Diyos, ilang beses din tayong binigyan niya ng kanyang kaawaan. Hallelujah! No? Sa Diyos tayo humingi ng kaawaan, hindi sa tao. Pansinin nyo naman po ako, Mami Minjula, na ganito, Mami. O, see? At napakabuti ng Diyos. Narinig natin ang katotohanan. Natuto tayo, binuksan ng banal na Espiritu ang ating mga isipan, ang ating mga puso, na magtiwala sa Diyos at hindi sa sarili mo. Naalala ko pa nga mayroon na tong, hindi ko na i-mention yung name. Naalala ko na mayroong isa nating mga kasamahan dito na kasi mayroon silang challenge doon na ito yung ginawa ng isang vlogger. Tapos, ang challenge ng isang vlogger ay gagayakin niya ang ginagawa ng vlogger na ito at side by side niya ito ang vlogger, tapos ito siya. No? Naisip ko na awa ako, na natatawa ako. Lord, have mercy on us, Lord Jesus. Napatawarin mo kami, Lord, sa deception ng enemy, sa panluloko ng enemy sa amin. Para lang ay manalo siya ng 500 kasi mayroong mayroong contest yun Oh. See? Na para tayo sa social media, para tayong mga luka-luka. Pinagtatawanan ng tao dahil kung ano na lang mga ginagawa natin upang tayo magkapera, sa halip na kung tayo naniniwala kay Kristo, kung mayroon tayong totoong Diyos na at pinaniniwalaan natin, hindi natin kailangan gawin yun. Kasi our God is the God of everything. He is the source of everything. He is the source. The Lord Jesus Christ is our shepherd. We shall not lack. Hindi tayo nagkulang. Wala tayong kakulangan sapagkat ang ating tagabantay ay si Panginoong Jesucristo. He is our shepherd. He is our shepherd. Hallelujah. Parang nawawalan tayo ng dignidad ng mga vlog dahil sa mga vlogger na ito, na ang kanilang hangarin ay sila'y makilala. Ang hangarin nila ay
mapasa kanila, sila yung mga hungry birds, no? Na ang hangarin nila ay upang makilala sila ng sanlibutan, na sila ay kind and generous. Ang hangarin nila ay sila ay mapurihan ng tao, na napakabait talaga ni ganyan, na sa halip na ang sabihin natin, napakabuti niyo po, Panginoong Jesucristo, Diyos Ama, napakabuti niyo po. Ikaw ay puno ng kaawaan. Ano nangyari? Ang tao ang sinasabihan natin, puno ka talaga ng kaawaan, Mami Minjula. Puno ka talaga, napakabuti mo, ang bait mo talaga, happy Mami Gonggong. Oh. At sino pa yung mga nandoon na nakikita ko? Napakabuti ng Diyos no, na isa tayo sa kinatagpo ng Panginoong Jesucristo. Isa tayo sa kinatagpo ng banal na Espiritu upang maintindihan natin, that is the truth. We do not idolize people. We do not idolize people. We only look into Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. Napakabuti ng Diyos. Na isa tayo sa kinatagpo, no, ng banal na Espiritu upang makilala si Panginoong Jesucristo. Upang maranasan natin ang kaawaan ng ating Diyos Ama. Hallelujah. Oh God Almighty, you are so good to us. Thank you, Father God. Napakabuti ng Diyos. Kaya lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat ay ibigay natin sa Diyos. Ano man ang ating mga paghihirap, tandaan natin, no? Be positive na ang paghihirap na yan ay ginagawa ng Diyos sa atin nang sa ganoon ay mas magiging matatag pa tayo sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, na hindi natin yun bang ang ating sarili, ang ating paniniwalaan, kundi ang ating confidence ay dapat sa Diyos. Sa Diyos ang ating confidence. Hallelujah. No? At siya ang gagawa ng paraan para sa atin. Siya ang gagawa ng paraan. Kasi kung babalikan natin yung ating mga sabi natin kalukuhang ginawa natin sa social media dati nung hindi pa tayo kinatagpo ng Diyos, kung babalikan natin yun, natawa talaga ko sa sarili ko. That is so bad. Yun bang mabalikan natin yung mga ginawa natin dati nung hindi pa tayo kinatagpo ng Diyos. Natatawa na lang tayo, but we'll learn a lesson. At dahil doon, ay mas lalo nating pinupuri ang Diyos. Mas lalo nating pinasalamatan ang Diyos. Bakit? Kasi, kinatagpo niya tayo eh. Dito, mula sa sitwasyon na yan, na para tayong mga luka-luka, para tayong mga bulag sa katotohanan na, hala kung saan yung vlogger na live ganun, kasi siya ay magpa-raffle dahil mayroong ganyan, o kung saan noon, magdamag kayong kung saan humahanap ng mga ganyan dahil may raffle, dahil may bingo, dahil may ganyan at magkapera kayo. No? So kung babalikan natin yun, grabe talagang ginawa ko. Kalukuhan, luka-luka talaga ako nung time na yun. Pero, sa mga nangyari sa atin nun, ay masigit nating pinasasalamatan ang Diyos. Oh, hallelujah, Lord Jesus, salamat po at kinatagpo mo ako at natuto ako. Kung babalikan natin yung mga panahon na yun, biruin nyo yun, no? Makikita natin na wala tayong paniniwala kay Kristo. We confess ourselves that we are Christians. Pero kung titingnan natin yung mga pinagagawa natin ng mga panahon na yun, hindi natin makikita ang presensya ng banal na Espiritu sa mga buhay natin. Pero habang nandoon tayo sa sitwasyon na yan, unti-unti tayong binabago ng Diyos, unti-unti tayong dinala ng Diyos sa katotohanan. At kung ikukumpara natin yung buhay natin ngayon
At ang buhay natin noon, sabihin mo, wow, grabe. Amazing God. Amazing God. He is amazing God. Lord, I owe you everything. Lord Jesus, I owe you everything. Grabe ang ginawa mong pagbabago sa buhay ko. Na ito na ako ngayon. Grabe. No? Oh, hallelujah. Ganon ang Diyos. Ganon ang Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Yung tiwala natin ba, nung dati na ganito tayo, tapos unti-unti ay kinatagpo tayo ng banal na Espiritu, at ngayon ay nandito na tayo, makikita mo, wow. So, nangyayari yan sa atin, mga ka-Team Jesus, upang ang Diyos Ama ay mapurihan sa Kanyang kaawaan, no? Sa Kanyang kabutihan, na isa tayo sa Kanyang pinili. At ngayon, hindi na tayo, ang ating confidence ay hindi na sa sarili natin. Natuto na tayo, ang ating confidence ay sa Diyos. At anuman ang mga mangyayari sa ating buhay, mga problema, hinaharap, mga paghihirap, ang hirap naman ng buhay na to, ganyan. But praise the Lord for everything. In all seasons of my life, I praise God for He is good at all times. Ganon na tayo ganon na tayo Bakit? Mayroon na tayong salita ng Diyos na pinaniniwalaan na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hallelujah. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay may buhay kung ito'y ating pinaniniwalaan at kung ito'y ating tatayuan. Ito na ang ating confidence. Ano ang sinasabi sa salita ng Diyos? Sa sitwasyon ko ngayon, sa paghihirap ko ngayon, ano ang sinasabi ng Holy Spirit sa akin? Ayan. Itong sinasabi ngayon, kung kayo man ay nakaranas ng mga paghihirap sa buhay, hinahayaan ng Diyos yan na makaranas tayo upang hindi tayo magtiwala sa ating mga sarili, kundi magtiwala tayo sa Diyos. At ito'y hinayaan ng Diyos na mangyari sa atin ng mga paghihirap na ito, nang sa ganoon, siya ang magbibigay sa atin ng pag-asa, siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan ng loob upang mapagtagumpayan natin ang mga paghihirap na ito, at nang sa ganoon tayo naman ang ating testimony. Kaya nga mahalaga, mga ka-Team Jesus, ang ating personal testimony. Dahil yun ay ang ating mga katagumpayan sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, na pagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ito. Dahil hindi sa sarili nating kagalingan, hindi sa sarili nating kakayahan, kundi dahil sa kaawaan ng Diyos Ama. At sa pamamagitan yan ay mapatatag ang ating pananampalataya, at mapatatag din natin ang pananampalataya ng iba, na huwag kang mawala ng pag-asa. Ito ang sinasabi sa salita ng Diyos. Ito, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay napapalakas, tayo ay nagkakaroon ng pag-asa. Ang ating mga kahinaan ay lumalakas tayo sa bawat kahinaan na ito. Nang sa ganoon, tayo rin ay magagamit ng Diyos para sa mga taong nawalan din ng pag-asa, para sa mga taong nanghihina, para rin sa mga taong naghihirap para sa kaniyang katungkulan o kaniyang katawagan sa Panginoong Hesukristo. Oh, hallelujah. No? Napakabuti ng Diyos. Kung balikan natin yung mga ginawa natin, naku po, Lord, natatawa na lang tayo sa mga sarili natin. No? Natatawa tayo, but napakabuti ng Diyos. Oh, hallelujah. Father God, we owe everything to you. Salamat po. At isa kami sa iyong mga niligtas. Isa kami sa iyong mga pinili, Lord. Kung balikan namin, Lord Jesus, ang aming mga ginawa nung mga nakaraang mga panahon, taon, Lord, na para kaming mga luka-luka,
na kung ano-ano na lang ang aming ginagawa, ginagaya-gaya ng mga vlogger na ito para lang ay makilala, mapansin, para lang manalo, makatanggap ng pera sa halip na doon kami sa inyo, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, at binago nyo kami. Oh, amazing God. All praises and glory belongs to you alone, Father God. In the name of Jesus, Lord, salamat. Salamat at binuksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Salamat po. Binago nyo kami at nandito na kami matatag. Ano man ang aming pinagdadaanan ngayon, kahirapan, kawalan ng pag-asa, kahinaan ng loob. Father God, salamat sa iyong mga salita nagpapaalala sa amin na hinahayaan mo ito upang hindi kami magtiwala sa mga sarili namin, kundi magtiwala kami sa iyong kapangyarihan, magtiwala kami sa iyong mga himala, magtiwala kami sa iyong mga salita na buhay ka at hindi mo kami iiwanan ayon sa iyong mga pangako sa mga buhay namin. Sabi mo, Panginoong Jesucristo, I will not leave you, I will be with you till the end of time. Kaya nandito ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng kalakasan ng loob, nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagpapaalala sa amin na hindi kami nag-iisa. Ano mang aming mga pagsubok sa buhay ngayon, Panginoong Jesucristo, salamat po sa lahat ng pagkakataon na kami po ay mas lalong mapalapit sa inyong presensya. Oh, hallelujah! Mas lalo naming ibigay ang aming mga sitwasyon sa iyo, Diyos Ama. Hallelujah. Upang sa ganun, ikaw ang magbigay sa amin ng kalakasan. Ikaw ang magbigay sa amin ng pag-asa na may solusyon. Ang lahat ng mga problema sa buhay, may solusyon at meron kang solusyon. You will make a way where there seems to be no way, Father God. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Salamat po. Woo! Praise God. Thank you, Jesus. Glory, glory to God Almighty alone. Thank you, Father God. In the name of Jesus, King of Kings and Lord of Lords, maraming salamat po. Lahat ng papuri at parangal ay aming binabalik sa inyo. Ipadala mo ang mensahe mong ito sa lahat ng sulok ng daigdig, sa mga taong nawawala ng pag-asa, sa mga taong sa akala nila ay di nila kaya ang kanilang mga sitwasyon. Lord Jesus, katagpuin mo po sila, Lord. Katagpuin mo po sila kagaya ng pagtagpo mo sa amin, upang sa ganoon ay makilala kanila ng lubusan at ang kanilang pagtitiwala ay ibigay nila sa iyo. Ang lahat ay isusuko nila sa iyo. At ikaw ang magbibigay ng aming ng kapayapaan. Magbibigay ng galak sa aming mga puso sa kabila ng anumang pagsubok sa buhay namin hinaharap. Oh, hallelujah. Maraming salamat po sa lahat, Banal na Espiritu. Maraming salamat po. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Ayan, mga ka-Team Jesus, kung kayo man ay na pagtagumpayan ninyo ang pagsubok na ito, yun ay magiging living testimony mo na doon sa mga tao rin na nakakaranas ng ganong sitwasyon sa buhay. Na maaring ang iyong sitwasyon ay mangyayari din sa sitwasyon ng iba. Kaya yon ang magpapalakas din sa kanila ang inyong testimony. Dahil isa ka sa nakaranas ng kaawaan ng Diyos Ama. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, napakabuti ng Panginoong Jesucristo at tayo ay kinatagpo at binago niya tayo at hindi na tayo nagtitiwala sa sarili natin o kaya sa ibang tao na para tayong mga luka-luka. Kundi doon tayo, mahala na pagsabihin ng iba na luka na yata ito, puro na lang thank you Lord Jesus, puro na lang thank you Lord Jesus, puro na lang praise the Lord na luka na, walang problema kung ako man ay naluluka, basta doon sa Panginoong Jesucristo ako maluluka. hindi sa mundo, hindi sa mga tao na para ako naluluka na iniidolo ko na ang mga taong ito. No?
Yan no. Dati ang aking kinalulukuhan dati ay si Kuya Val. Si Kuya Val ang aking kinalulukuhan dati. Ala, at saka yon, no? But napakabuti ng Diyos na kinatagpo rin ako ng Diyos, pinagpapala at ginamit ng Diyos nang sa ganoon ay malaman ko ang katotohanan at ito na ako ngayon. Wala tayong ibang ibinabahagi kundi si Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.